Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Pix Bontiwon, shoutout kay Pablito Canyamo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Alam ko. Agad na sumigaw si Soyan, na ikinagulat ni na Ivory at Chin Shuang. To us like us two-piece retro action. Tuwang-tuwa si Soyan kaya wala siyang pakialam sa kanyang imahe sa ngayon. Tumingin siya kay Ivory at Chin Frost. Sinabi niya, 3,000, siya rin ang magiging kabuktutan ng 12 kamatayan. Ngunit pagkatapos ng pananabik, si Soyan ay biglang nalungkot at naguluhan pa. Ngunit ang 12 Diyos ng kamatayan ay isang disyerto na lupain, na umiiral noong sinaunang panahon. Pabayaan pa na mayroong isang gitnang kapatagan na tao noong Aaron. Kahit na ang mga tao sa disyerto na mundo na katutubo ay hindi nakakita ng 12 Diyos ng kamatayan. Paanong Aaron nakikita mo sila? Higit pa rito, ang mga natatanging kakayahan ng 12 Diyos ng kamatayan ay 12 tao, at mayroon lamang isang tao sa Aaron. Paano siya? Ang kasabikan ni Soyan ay nahulog sa ganap na pagdududa dahil sa kanyang pagtanggi sa sarili, at nagsimula pang nga malito. Gayunpaman, biglang naunawaan ni Chin Shuang ang nangyayari. Bilang isang alagad ng sekta ng nihilism, natural na alam ko ang pinakamataas na natatanging kasanayan ng sekta ng nihilism at ang banal na kasanayan ng wuxiang. Itong copy ang hari. Napangiti si Chin Shuang at bahagyang umiling, ngunit si Soyan ay natigilan saglit. Kopyahin ang hari. Ano ang kahulugan nito? Sa labas ng barko, sinulyapan ni Aaron ang 12 tinatawag na mga Diyos ng kamatayan na nakahiga sa buhangin, tulad ng 12 patay na aso. Ang iyong mga tinatawag na perverse acts ay hindi man nagsimula, ngunit may 2 perverse acts sa parehong oras. Magiliw na ngumiti si Aaron at tumingin kay Qinglong. Nang marinig ito, biglang natigilan si Qinglong, at ang buong tao ay tuluyang nawala sa pag-iisip. 2 perverse acts. Kuya, ngayon lang, noong gumamit tayo ng perverse acts, parang. Tumanggaw si Qinglong. Oo, kapag ginamit namin ang mga perverse acts, na-flash din sila ng isang pagsabog. Noong panahong iyon, akala nila ay may maliit na bakas o kung ano ang mali, kaya isang aksidente ang nangyari. Ngunit ngayon ay nagising sila nang marinig nila ang sinabi ng Aaron. Ito ay hindi isang aksidente sa lahat. Gayunpaman, tulad ni Soyan, nang maisip niya ito, nadama ni Qinglong at ng ilang iba pang mga tao na unang gustong maunawaan na mali ang paliwanag. Nagsisinungaling ka. Sinimulan ng 12 kapatid natin ang mga masasamang gawa ng 12 sangay ng mundo. Huwag mong sabihing hindi mo ito masisimulan ng mag-isa. Kahit na may 12 tao ka, ano ang dapat mong gawin? Hindi naniwala ang mabangis na tigre. Jokes. Yin and Yang. Heaven and Earth. 8 diagrams and 4 images are the patents of 12 of you. 12 lang kayo ang makakagamit. Malamig na sabi ni Aaron. Ang pagkain ni Qinglong ay hindi nila patent. Gayunpaman, sa tingin nila ay inilapat nila ang langit at lupa na yin at yang sa sukdulan, lalo na sa kapalaran ng roulette, walang sino man ang makakontrol nito, at nagmula rito. Bukod dito, sila mismo. Pero ikaw, hindi nakaimik si Qinglong. Kahit na hindi niya mapabulaanan ang mga salita ni Aaron, hindi siya kailanman maniniwala na ang Aaron ay maaaring makipagtulungan sa kanilang 12 tao. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila mismo ay nangangailangan ng 12 tao upang magtulungan ng walang anumang pagkakamali o tacit na pagkakaunawaan. How could I? Hindi mo na kailangang malaman. Ngumiti si Aaron. Ang kailangan mo lang malaman ay dito ka mamamatay. Nang bumagsak ang boses, tumalon si Aaron sa kanyang mga kamay, at direktang lumipad ang manok ng gabing iyon. Ang kanyang lalamunan ay nalock ng Aaron. Ang buong lalaki ay nasa himpapawid.
Bago siya magkaroon ng oras na magpumiglas ng 2 beses, narinig niya lamang ang malutong na kaluskos mula sa buto sa pagitan ng kanyang leeg, pagkatapos ang kanyang ulo ay tumagilid at siya ay nawalan ng hininga, ang iba pang 11 Diyos ng kamatayan ay hindi man lang sumasalamin, at ang manok sa gabi ay namatay sa harap nila, parehong nagulat at nagalit ang bawat isa, pero paano ang galit? Sa oras na ito, halos lahat ng gang ay tinamaan ng Aaron, napakahirap lumaban sa Aaron, kahit na sila ay bumangon at tumakas ng mag-isa, sa sumunod na segundo, biglang nakipagkamay muli si Aaron, at agad na lumipad sa ilalim ng kanyang mga kuko ang lalaking nagngangalang Mad Dog, nang makitang nahuli ang baliw na aso, hindi na makaupo si Qinglong, kung gusto mong patayin ang hari at talunin ang kalaban, malaya kang putulin ito, gayunpaman, kung ikaw ay isang lalaki, ikaw, mas mabuting magsaya, pagkarinig nito, biglang nagbigay ng kaunting pagniwi si Aaron, sa sumunod na segundo, muli niyang ginalaw ang kanyang kamay, at namatay ang baliw na aso sa eksena. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nawala ang katawan ng manok sa gabi, ngunit ito ay isang itim na butil na kasing laki ng isang itlog. Habang marahang hinawakan ito ng Aaron sa hangin, lumipad ang batong kasing laki ng itlog sa harap ng Aaron. Ang mga kwintas ay kristal na malinaw, madilim na berde at napakakapal, na may maliliit na linya sa loob. Mga kwintas, kakaibang tumingin si Aaron sa berdeng dragon. Bahagyang tumingin sa isang tabi ang berdeng dragon at tila ayaw sagutin ang tanong ni Aaron, ngunit hindi nagsasalita ng kalokohan si Aaron. Nagsimula siya sa isang kamay, at ang lalaking pinuno ng tupa ay lumipad sa kanyang kamay gamit ang isa pang snap. Ang aming 12 kapatid, sa katunayan, ay 12 magic beads sa magic plate. Dahil ang magic plate ay umiikot at nauunawaan ang 8 trigram at 5 elemento, tayo ay nagturo sa sarili sa loob ng libu-libong taon, kaya, paliwanag ni Qinglong. Ano ang magic disc? Sumimangot si Aaron. I don't know exactly what it is. It was originally located in the bone-burning city. After the 12 of us fled, we wandered in the desert. It was a vertical and horizontal desert, but we didn't expect. Noong kami ay arestuhin, ang aking mga kapatid at iba pa ay hindi nasiyahan. Sa bagay, hindi naman kami natalo sa laban. Nilabanan namin ang halos lahat ng mga eksperto sa mundo ng disyerto kasama ang 12 sa aking mga kapatid. Kahit natalo kami, proud pa rin kami. Pero ikaw, bakit? Dahil alam mo ang 8 diagram ng langit at lupa at ang pagbaliktad ng yin at yang, dapat alam mo rin ang prinsipyo na ang 5 elemento ay nananaig sa isa't isa at lahat ng bagay ay nagbubunga sa isa't isa. Bagamat mabangis ang iyong masasamang gawa at kakaunti ang mga kaaway, sa kasamaang palad, mayroon akong hakbang upang pigilan ka. Bagamat ilang segundo lamang ang kailangan upang baligtarin, ito ay hindi isang napakalakas na paraan. Sa makatuwid, kapag ang divine skill ng Wuxiang ay ginagamit upang kopyahin ito, tila napaka-perpekto at angkop ang pinakakinatatakutan sa pagtitiklop ng divine skill ay ang enerhiya ay masyadong malaki, kaya hindi ma-parry ni Aaron kaya, ginagamit ng Aaron ang hakbang na ito hindi lamang sa nihilismo sa simula, kundi pati na rin sa huling yugto kapag ang isang grupo ng mga tao ay umaatake kaya naman madalas ay hindi nila ginagamit ang mga galaw laban sa mga talagang nangungunang eksperto iba at nagtagumpay sa isa't isa brasong nakasuporta sa kanyang katawan ay walang buhay na bumagsak sa buhangin, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Tumawa din ang tigre, walang dating kayabangan at inis. Sa mga oras na ito, gusto na lang niyang mapabuntong hininga na kung maglakad siya ng sobra sa gabi, sa huli ay makakatagpo siya ng mga multo. Sinong nag-akala na ang kakaibang kakayahan na nagdulot sa kanila ng pagtawid at pagtawid sa loob ng maraming taon ay magagamit ngayon paano ang pakikipagtagpo sa gayong kontrabida? Well, kung ganoon, hindi ko masabi. Sabi ni Qinglong at mahinahong pumikit. Matagal nang malay na ibalik ito sa paglabas niya. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Han Sansan, na palaging mabilis at tila mamamatay tao, sa ngayon. Nakatayo lang siya sa pwesto hanggang sa tumingin si Qinglong sa kanya na may kainahinala at kakaibang sinabi, "Wag mo pa gawin. How to deal with you is my business. Wala kang karapatang magtanong. Medyo masaya para sa'yo na patayin ka ng sabay-sabay, kaya babaguhin ko ang pamamaraan ko." Nakangiting sabi ni Aaron, "Tama na. Kung gusto mong patayin ka, magsaya ka.
Ang mga kapatid natin at iba pa ay ang 12 Diyos ng kamatayan man lang na yumanig sa disyerto. Paano ka may insulto? Malamig na sigaw ng ulo ng kabayo. Ngunit sa sandaling bumagsak ang boses, biglang nawala ang Aaron. Nang magmuni-muni siya, lumitaw si Aaron sa kanyang harapan, ang kanyang malaking paa ay diretsyong tumapak sa kanyang mukha, at ngumiti ng madilim, sabihin mo lang ito sa iyo. Gusto kong makita kung ano ang magiging pakiramdam ng pagsasabit ng 12 basura sa hulihan ng bangka. Sa sandaling bumagsak ang boses, mano-manong gumalaw ang Aaron, at agad na lumipad palabas ang 9 na lubid. Itinali nila ang mga paa ng 9 na tao at itinali sa buntot ng bangkang bulaklak. Nang makita ang Aaron na ginagawa ito, maraming tao ang nagulat, napag-alitan at umungal. Tanging sa oras na ito, ang berdeng dragon ay tumingin sa Aaron nang walang sinasabi. Nang mabangga niya ang mga mata ni Aaron, may bigla siyang naintindihan. Ano ang gusto mong malaman mula sa aming mga bibig? Nang marinig ito, ngumiti si Aaron. Ang 12 basura ay hindi mabuti para sa wala, ngunit naiintindihan pa rin. May interes ka bang gumawa ng deal? Kasunduan? Kumunat ang noo ni Qinglong. Anong deal? Hindi nagsalita si Aaron. Marahan siyang lumapit sa tainga ng berdeng dragon at mamulong ng ilang salita. Nagulat ang berdeng dragon, ngunit sa pag-iisip, sa wakas ay tumanggo siya. Pagkatapos ay ngumiti si Hansani, kinalas ang lubod na nakatali sa kanila, at direktang lumipad pabalik sa flower boat. Habang lumilipad ang Aaron pabalik sa armor plate, dapat ay maraming tao ang nakaitim, ngunit libo-libo lamang ang mga katawan sa deck. Saan pa makikita ang isang buhay na tao? Halos sa sandali ng pagkatalo ng 12 Diyos ng kamatayan, ang mga taong ito na nakaitim ay tumakas. Ngayon saan may bakas? Matapos tanggalin ang cabinet na gawa sa kahoy, dahan-daang lumapit ang Aaron sa mukha ng cabin, at si Ivory ay nagmamadaling lumabas para salubungin siya. Nang magkita sila sa koridor, naluluha na si Ivory. Ngunit noong gusto ni Ivory na tumalon at hawakan ang Aaron, hindi ibinuka ni Aaron ang kanyang mga braso. Sa halip, tumingin siya kay Qin Shuang at mamulong, pakiusap tulungan mo akong i-lock ang pasukan sa ikalawang palapag. Si Qin Shuang ay hindi nang ahas na maging pabaya at nagmadali. Mamaya, kapag nilock ni Kuya Marshall Sister Qin Shuang ang pinto at sinalubong ang Summer, hinahayaan mong pumunta si Kuya Marshall Sister sa kwarto ko. Magpahinga ka muna, kasama nito, lumiko si Aaron at naglakad hanggang sa kanyang silid. Sa pagtingin sa likod ng Han 3,000 na paalis, ang malungkot na luha ni Suying sa tag-araw ay lahat ay bumababa. Ano ang problema? Galit ba si Aaron sa sarili niya? Nang makita ang depresyon ni Ivory, tinapik siya ni Suyan sa likod at marahan siyang inaliw. Ang Aaron ay dapat may apurahang bagay na dapat pag-usapan sa nakatatandang kapatid na babae na si Qin Shuang. Tumanggo si Ivory. Nang i-lock ni Qin Shuang ang pintuan ng pasukan sa ikalawang palapag at malaman ang mga salita ni Aaron mula kay Ivory, nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Aaron. Bagamat napaka-curious niya, bakit tinawag ni Aaron ang kanyang sarili sa halip na Ivory? Gayunpaman, hindi masyadong inisip ni Qin Shuang ang iba pang bagay sa bangka. Pagkapasok niya sa bahay, sinara na lang ni Qin Shuang ang pinto ng kwarto ni Aaron. Sa sumunod na segundo, mukhang natigilan ang buong tao, dahil sa oras na ito, nagkalat ang dugo sa buong sahig ng kwarto ni Aaron at kumalat hanggang sa gilid ng kama. Sa oras na ito, si Aaron sa kama, bagamat siya ay namamatay na nakahiga dito, ang kanyang kanang kamay ay bahagyang naglabas ng enerhiya, at ang enerhiyang ito ay nababalot sa umaagos na dugo. Aaron, ano bang problema mo? Huwag kang mag-alala, tatawag ako ng tutulong, sabi ni Qin Shuang at gustong lumabas. Ngunit sa oras na ito, hinawakan ng kamay ni Aaron kanyang braso, umiling sa kanya, at sinabing may mahinang mapang-akit ng ngiti, tawagan ka rito. Ayaw mo lang mag-alala si Ivory, tawag ka pa rin sa kanya, sinasadya mo lang na walang pakialam sa kanya, ayan. Tumanggo si Aaron. Siya ay sumusuporta ng husto sa lahat ng oras. Ang paglipat ng malaking kabinet bago pumasok sa cabin ay halos malaglag siya, kaya pagkapasok niya, gusto lang niyang samantalahin ang oras para ayusin ang lahat at sadyang suportahan si Ivory. Tiningnan ni Qin Shuang ang miserableng anyo ng dugo ni Han Sanyi sa oras na ito. Ang lahat ay ang pinakamahina at pinakamasakit. Inaasahan niya na ang kanyang paboritong tao ang mag-aalaga sa kanyang sarili, ngunit ang gusto ng lalaking ito ay huwag mag-alala kay Ivory. Galit na galit ako sa'yo.
Nagreklamo si Qin Shuang, ngunit naupo pa rin siya at talagang kayang maglagay ng tela sa balikat ni Aaron. Kung tama ang hula ko, patuloy mong inilalabas ang tunay na enerhiya, ngunit para ding pigilan ang iyong divine blood na direktang tumama sa sahig, para hindi masira ang sahig at magingay. Pagkatapos ay abalahin, si Ivory. Mahinang tanong ni Qin Shuang habang pinapagaling ang swerte ni Aaron. Napangiti ng mahina si Aaron at tumango, totoo naman. Nang makita ang Aaron, paano hindi maiinggit si Qin Shuang kay Ivory? Pero ang problema, mukhang hindi masyadong masaya ang ugali mo kay Ivory ngayon. Alam mo, masyado siyang nag-iisip kamakailan. Sa tingin ko, hindi natapos ni Qin Shuang ang kanyang mga salita, ngunit halata rin ang kahulugan. Naunawaan ni Aaron na nag-aalala siya sa kanyang sarili sa mahabang panahon, ngunit hindi man lang siya tumugon ng yakap nang bumalik siya. Tumango siya. Bamulong si Aaron, alam kong maaaring galit siya tungkol dito, ngunit tulad ng sinabi mo, si Ivory ay nasa isang sensitibong panahon ngayon. Kung alam niya na ako ay malubhang nasugatan muli, sa palagay mo ba ay magiging mas desidido siya kapag umalis siya sa Huazhou sa susunod oras? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, natahimik si Qin Shuang. Malinaw, kung kailangan niyang pumili, tama ang pinili ni Aaron. Nga pala, paano ang natitirang siyam na Diyos ng kamatayan? Sa tingin ko ay sumakay din sila pagkatapos mong sumakay, ngunit walang mga palatandaan ng pag-atake, ngunit may mga pagsabog ng ingay, na nagpatunay na, ang mga taong ito ay hindi pumunta o lumaban. Para saan ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!